Nudin el, yem ni kiraiting an rane nene, adan ko di enaiting nigo es yen alali. Yui ilay. Haili bit agede. Tiyan ene rudi or al try ni kun ednhani. Ayan viran ayan nasaw. Si tinggi rikwa ganiter amay hay nane na ikon kwan naman ed itivo din egi. Tiang ene ijert nikon ene di yang rakirans kon ene and si ati di yal alyan hibaw giti il ti sol hitriti. Eritikilayan. El iran enalenele, nenel, ang dicho niyo reject man anen. That nen, liging and rikon an si nali right, dan lam hai dan trong wianitay. May ilan il evo, kain tinadu at, identify ka an nikoni, el lakat ni ang si nantinya. Tailili nenediyan, sen ilay resi anuting. Ikway idiluli. Strong kon hiya day osidik sa diliban yan antidnen ralis kinedan fakip asot baw nadnay, kon nud edendo hanton lakar ni konyo. Ira kiti iray, tinya ni banglan, yaitan nanan. Ndeniyan ni Vaisotre, daura ay Osiris Lau, fakon kwedo. Tingi eivang wan, damlon tay way convocus trui imay ane di ay lane at di dira. Te ichabaw gitin voli den at babuyan maan ya ay iduhinra. Ni an si kiden ni bin niane an kintel da si mani. May mga taong isinilang na may tadhana, nakatakdang malagay sa gulo, kahit anong pilit nilang iwasan, dumarating pa rin ang problema. Ako, Japs, ako ay isang tao. Hindi manggugulo, hindi agresibong tao, minsan kahit tumutulong sa iba. Pero kahit papaano, sa tuwing tinutulungan ko ang isang tao, laging nauwi ang kwento sa gulo na hindi ko gustong madamay. At ito ang isa sa pinakamalaking gulo ng buhay ko. Nang gabing yon, walang buwan. Tanging mga sulo lamang ng mga lalaki sa nayon ang kumikislap sa kabubatan. Umalinggaw sa di kalayuan ang tunog ng mga putok ng baril. Ang tunog ng sigaw. Ang tunog ng mabibigat na yapak ng paa sa mga tuyong dahon. Hindi ko alam kung ano ang aking tinatakasan hanggang sa lumitaw ito sa aking mga mata. Isang dambuhalang itim na baboy, halos kasing laki ng baka, ang sumugod sa bakod na gawa sa kahoy na parang manipis na alambre lamang. Ang mga mata nito ay pula, kumikinang na parang dalawang nagbabagang baga. Ang baho ay napakalakas, ito ay parehong amoy ng kamalig at dugo. Iniangat nito ang ulo para tumingin sa akin. At sumusumpa ako sa sandaling iyon, nakita ko ang mga mata ng isang tao. Ang mga taga-nayon dito ay naniniwala sa isang kwento na umiral sa loob ng maraming henerasyon. Sa isang malayong bukid ng baboy, ang mga baboy ay maaaring maging tao at ang mga tao ay maaaring maging mga baboy. Hindi na bumabalik ang mga pumupunta doon kapag gabi. O kung gagawin nila, wala na sila sa kanilang sarili. Ang sabi ng mga matatanda, sa maulan na gabi, makakarinig ka ng mga baboy na humihiyaw, ngunit ang pili ay tatagal sa isang hiyawan na parang isang tao. Kung minsan, sa kalagitnaan ng gabi, umaalingaw-ngaw sa labas ng mga dingding ng bahay ang tunog ng mga bakat ng paa. At kung ikaw ay hangal na tumingin sa bintana, makikita mo ang isang figura na tahimik na nakatayo sa tabi ng kulungan ng baboy, hindi gumagalaw hanggang sa ikaw ay tumalikod. Hindi ako naniwala sa mga kwentong iyon. Hanggang sa nagkaroon ng pagkawala sa nayon. Sinabi ng mga tao na ito ay si Boma, isang malusog, masayahing binata. Kaninang umaga, nakita siyang umiinom sa isang tavern sa tabing daan, kinabukasan, nawala siya ng walang bakas.
At nagkataon lumitaw ako nang matuklasan ng mga tao ang sandal ni Boma na nakalatag mismo sa daanan patungo sa kabubatan, kung saan hinabol kagabi ang itim na baboy na may pulang mata. Nang walang sinumang nagsasabi, alam kong ako ang naging numero 1 suspect sa mata ng buong nayon. Ang kalahating naniniwalang tingin, ang mga bulong sa likod ko, ang mga random na salita tulad ng, "Ingat, ang lalaking iyon ay kamag-anak ng babuyan ni Among Rowena." Sa oras na yon, wala akong ideya na Among Rowena ang magiging pangalang magpapabago sa buong buhay ko. At para mabuhay, kailangan kong harapin ang isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa anumang narinig ko. Hindi ako isang bayani, ngunit noong araw na yon, nang makita ko ang 3 lalaki na kinaladkad ang isang babae sa isang madilim na eskinita, hindi ko ito mapapansin. Umalingaw ang mahina niyang paghingi ng tulong na may halong tunog ng mga tsinelas na humihila sa semento. Nagmamadali akong pasulong. Nang walang iniisip, isang pitik ng aking kamay, isang kutsilyo ang dumulas mula sa kamay ng umatake, at inihampas ko ang talim sa kanya. Ilang segundo lang ang kaguluhan, pero sa oras na napagtanto ko, nabahiran na ng dugo ang lupa. Nagtakbuhan ang 2 pang lalaki. Ang batang babae ay nailigtas, ngunit nakatayo doon na tulala. At pagkatapos ang tunog ng sirena ng pulis. Nang sinubukan kong magpaliwanag, ang nakita lang nila ay isang lalaki na may hawak na kutsilyo, katabi ng isang lalaking hindi kumikibo. Walang nakinig sa akin. Walang pakialam na nakapagligtas lang ako ng buhay. Ako ay nakaposas, pinasok sa isang kotse, at itinapon sa isang detention cell. Nakaupo sa sulok ng kwarto, nahagip ng mata ko ang isang babae. Nakasuot siya ng mahabang coat, nakalugay ang buhok, ang maitim niyang mga mata ay tila nakatitig ng diretsyo sa puso ko. Napangiti siya. Sa wakas nahanap na rin kita, aking fan. Napangiti ako. Sorry, maling tao ka. Pero tinagilid niya ang ulo niya, nakangiti pa rin. Hindi, Japs. Akin ka. At kung gusto mong umalis dito ng buhay, magpanggap ka lang na tama ako. Makalipas ang 2 araw, pinalaya ako. Hindi dahil inosente ako, kundi dahil may ginawa siya. Hindi ko alam. Hindi ko gustong malaman. Ang alam ko lang ay paglabas ko ng gate, naghihintay siya sa akin, isang bag sa kamay na nagsasabing, "Let's go, honey." Sumakay na kami sa bus papuntang north. Umupo ako sa tabi ng bintana, iniiwasang magsalita. Siya, na nagpakilala bilang Era, ay patuloy na nakangiti sa isang misteryosong paraan. Sa kalagitnaan ng biyahe, isang buntis ang tumayo para maglakad papunta sa likod ng bus. Ngunit bago pa siya makahakbang, sumuray-suray siya at bumagsak sa bangketa. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagkukumpulan ang mga tao. I pushed forward to help her up, pero may malamig na nahawakan ang kamay ko. Mas maitim ang kanyang balat kaysa karaniwan, at sa tuwing humihina ako, nakikita ko ang kanyang mga ngipin humahaba at tumatalas. Tumayo ang isang lalaki sa backseat. Ang kanyang mga kamay ay asul na ugat, ang kanyang mga kuko ay mahaba tulad ng mga kuko. Sumulyap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay madilim, ang kanyang mga pupil ay nagsikip na parang mandaragit. Napaatras ako, ang lakas ng tibok ng puso ko. Lahat ng tao sa bus ay tila hindi napansin o nagkunwaring hindi. Nilagay ni Era ang kamay niya sa balikat ko, malakas akong hinila pababa sa upuan. Ang kanyang boses ay mahina. Don't look into his eyes. Kung ayaw mong malaman niya kung sino ka. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman ko ang pag-aapoy sa aking leg. Hinawakan ko ito at may nakita akong dugo.
Bago ko namalayan, nilagpasan na ako ng lalaki, nag-iwan ng malalalim na baka sa balat ko. Inilabas ni Era ang isang maliit na bote ng salamin mula sa kanyang bulsa, na naglalaman ng isang maitim na likido. Binuksan niya ang takip at isang masangsang na amoy ang lumabas. Itagilid ang iyong leg. Hindi ko. Gawin mo. Ginawa ko. Dumampi sa sugat ang isang patak ng likido. Isang nasusunog na sensasyon ang kumalat sa aking leg pagkatapos ay nawala, napalitan ng malamig na simoy ng hangin. Nang muli ko itong hawakan ay sarado na ang sugat. Napatingin ako sa kanya, puno ng tanong ang mga mata ko. Umiti lang si Era. Mas malaki ang mundo kaysa sa inaakala mo, Japs. Pero hindi sa lahat ng lugar gusto mong tapakan tulad ng babuyan ni Among Rowena. Ang pangalang iyon muling tumunog. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may pag-ina. Huwag mong ipaalam sa sinuman na kakasabi ko lang nito. At huwag mong hayaang makita kanila kasama ko. Bago pa ako makapagtanong, tumalikod na siya. Ngunit sa sandaling iyon, sigurado ako, higit pa ang alam ni Era kaysa sa gusto niyang sabihin. At lahat ng ito ay may kinalaman sa lugar kung saan ang mga baboy ay naging tao, at ang mga tao ay naging mga baboy. Dumating ang bagyo ng walang babala. Sa loob lamang ng isang gabi, ang buong baryo ay nalubog sa tubig. Ang corrugated na bubong na bakal ay natangay na parang dahon ng saging, mga punong nahulog sa kalsada, at ang aking palayan, ang tanging pinagkakakitaan ko, ay naano. Ang aking ama, si Tatang, na maraming taon nang may sakit, ay bumagsak habang sinusubukang iligtas ang huling ilang supot ng bigas. Walang pera para sa gamot, wala ng palayan. Wala akong pagpipilian. At pagkatapos nagpakita siya. Dumating sa aking bahay si Among Rowena, ang kilalang may-ari ng babuyan sa gilid ng nayon. Inalok niya ako ng trabaho na 3 beses ang sweldo sa ibang lugar. Ngunit ang hitsura sa kanyang mga mata nang sabihin niya, "Gawin mo lang kung ano ang sinasabi ko sa iyo at huwag kang magtanong ng maraming tanong." Nagpatingal sa aking gulugod. Unang araw sa babuyan, na-realize ko agad na iba ang baho dito sa ibang baboy. Ito ay hindi lamang amoy ng dumi, amoy ng amag, kundi pati na rin ang mahinang amoy ng dugo. Ang mga hanay ng mga panulat ay nakauna na natatakpan ng kalawang na corrugated na bakal. Sa dilim, dose-dosenang mga mata ang tumingin sa akin, ngunit hindi ang walang laman na mga mata ng mga hayop. Sila pinagmamasdan ako. Pinagmamasdan ang bawat kilos ko. May isang baboy na kulay abo, nakatayo pa rin sa sulok ng kulungan. Nang lumapit ako, hindi ito umiyak, hindi tumakas, ngunit bahagyang tumagilid ang ulo, parang tao nakangiti. Noong gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ako ay itinalaga upang suriin ang huling panulat, ang isa na iniiwasan ng lahat ng mga manggagawa. Nang buksan ko ang mabigat na pintong gawa sa kahoy, nakita ko si Ramon, isang trabahador na nakita kong kumakain kasama ng lahat sa maghapon, nakatayo sa gitna ng pluma, nanginginig. Nagkidlat at natigilan ako. Ang kanyang balat ay nagdilim, ang kanyang mga tainga ay lumaki, ang kanyang ilong ay lumaki, at isang malalim na daing ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ilang segundo lang ang kinatatayuan ni Ramon ay isang baboy. Ang kanyang mga mata ay nanginginig pa rin na parang humihingi ng tulong. Napaatras ako, nabangga ako sa tapat ng hawla. Isang malaking itim na baboy sa loob dahan-dahang tumayo. Ang mga paa nito sa harap ay nakalapat sa mga rehas. Pagkatapos, sa harap ng aking mga mata, ang itim na balahibo ay nalaglag,
inilantad ang hubad na katawan ng isang lalaki, nanginginig, bumubulong. Iligtas ako Bumukas ang pinto sa likod ng hawla. Pumasok si Among Rowena, may hawak na lamparan ng bagyo. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa dalawang bagong pagbabagong nilalang. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ang kanyang boses ay mahina at tuyo. These people, she said, were victims of prinsip ng mga wok. Ginawa niya silang mga kamponya, sinumpa, kalahating tao, kalahating hayop. Ang trabaho ko dito ay maghanap ng paraan para masira ang kanilang sumpa. Ngunit hindi lahat ay maliligtas. Gusto kong maniwala sa kanya. Ngunit ang bawat sentido sa akin ay sumisigaw na ang lugar na ito ay nagtataglay ng higit pang mga lihim kaysa sa sinabi niya sa akin. Mula noong gabing iyon, napagtanto kong ako ay binabantayan. Minsan, kapag naglalakad ako sa madilim na pasilyo, nakakita ako ng isang figura na nakatayo sa dulo ng hanay, hindi gumagalaw. Ngunit nang makalapit ako, nawala ang figura. Sa gabi, may narinig akong humihina sa tabi mismo ng aking tainga, kahit na sa pagdilat ko ng aking mga mata ay puro kadiliman ang naroon. Isang beses, nagising ako at nakita ko sa aking pintuan mahahabang marka ng kuko, napakalalim na natuklap ng mga ito sa kahoy. Alam ko, may isang bagay sa babuyan na ito naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. At baka ako ang susunod na target. Dumating ang bagyo ng walang babala. Sa loob lamang ng isang gabi, ang buong baryo ay nalubog sa tubig. Ang corrugated na bubong na bakal ay natangay na parang dahon ng saging, mga punong nahulog sa kalsada, at ang aking palayan, ang tanging pinagkakakitaan ko, ay naanod. Ang aking ama, si Tatang, na maraming taon nang may sakit, ay bumagsak habang sinusubukang iligtas ang huling ilang supot ng bigas. Walang pera para sa gamot, wala ng palayan. Wala akong pagpipilian. At pagkatapos nagpakita siya. Dumating sa aking bahay si Among Rowena, ang kilalang may-ari ng babuyan sa gilid ng nayon. Inalok niya ako ng trabaho na 3 beses ang sweldo sa ibang lugar. Ngunit ang hitsura sa kanyang mga mata nang sabihin niya, "Gawin mo lang kung ano ang sinasabi ko sa iyo at huwag kang magtanong ng maraming tanong." Nagpatingal sa aking gulugod. Unang araw sa babuyan, na-realize ko agad na iba ang baho dito sa ibang baboy. Ito ay hindi lamang amoy ng dumi, amoy ng amag, kundi pati na rin ang mahinang amoy ng dugo. Ang mga hanay ng mga panulat ay nakaunat na natatakpan ng kalawang na corrugated na bakal. Sa dilim, dose-dosenang mga mata ang tumingin sa akin, ngunit hindi ang walang laman na mga mata ng mga hayop. Sila pinagmamasdan ako. Pinagmamasdan ang bawat kilos ko. May isang baboy na kulay abo, nakatayo pa rin sa sulok ng kulungan. Nang lumapit ako, hindi ito umiyak, hindi tumakas, ngunit bahagyang tumagilid ang ulo, parang tao nakangiti. Noong gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ako ay itinalaga upang suriin ang huling panulat, ang isa na iniiwasan ng lahat ng mga manggagawa. Nang buksan ko ang mabigat na pintong gawa sa kahoy, nakita ko si Ramon, isang trabahador na nakita kong kumakain kasama ng lahat sa maghapon, nakatayo sa gitna ng pluma, nanginginig. Nagkidlat at natigilan ako. Ang kanyang balat ay nagdilim, ang kanyang mga tainga ay lumaki, ang kanyang ilong ay lumaki, at isang malalim na daing ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ilang segundo lang ang kinatatayuan ni Ramon ay isang baboy. Ang kanyang mga mata ay nanginginig pa rin na parang humihingi ng tulong. Napaatras ako, nabangga ako sa tapat ng hawla. Isang malaking itim na baboy sa loob dahan-dahang tumayo. Ang mga paa nito sa harap ay nakalapat sa mga rehas. Pagkatapos, sa harap ng aking mga mata, ang itim na balahibo ay nalaglag,
inilantad ang hubad na katawan ng isang lalaki, nanginginig, bumubulong. Iligtas ako, Ew. Bumukas ang pinto sa likod ng hawla. Pumasok si Among Rowena, may hawak na lamparan ng bagyo. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa dalawang bagong pagbabagong nilalang. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ang kanyang boses ay mahina at tuyo. These people, she said, were victims of a known prinsip ng mga wok. Ginawa niya silang mga kampon niya, sinumpa, kalahating tao, kalahating hayop. Ang trabaho ko dito ay maghanap ng paraan para masira ang kanilang sumpa. Ngunit hindi lahat ay maliligtas. Gusto kong maniwala sa kanya. Ngunit ang bawat sentido sa akin ay sumisigaw na ang lugar na ito ay nagtataglay ng higit pang mga lihim kaysa sa sinabi niya sa akin. Mula noong gabing iyon, napagtanto kong ako ay binabantayan. Minsan, kapag naglalakad ako sa madilim na pasilyo, nakakita ako ng isang figura na nakatayo sa dulo ng hanay, hindi gumagalaw. Ngunit nang makalapit ako, nawala ang figura. Sa gabi, may narinig akong humihina sa tabi mismo ng aking tainga, kahit na sa pagdilat ko ng aking mga mata ay puro kadiliman ang naroon. Isang beses, nagising ako at nakita ko sa aking pintuan mahahabang marka ng kuko, napakalalim na natuklap ng mga ito sa kahoy. Alam ko, may isang bagay sa babuyan na ito naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. At baka ako ang susunod na target.